Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ang Pinoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Ang Pinoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dangal naming bigay mo nung kami likhain, higit mo pang pinadakila sa pagtubos sa amin. Tunghayan mo ang pagdiriwang ng muling pagsilang upang ang mga binigay mo ng bagong buhay, nung sila'y binyagan ay manatiling iyong pagpinagpapala at binabasbasan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Pafos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Panfilia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya tumayo si Pablo at sininyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel.
Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon at nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang pagpatotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na ay aking aawitin. Ang katapatan mo ay laging sasambitin. Iyong pag-ibig mo ay walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito ay si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko, pag-ibig na wagas, ay iukol ko at aking igagawad. At magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama ni at Diyos, tagapagsanggalang niyang manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paas ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin na hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat patupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko sa inyo, bago pa mangyari, upang ko ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning din po, Father. Ano ba ang tanda ng isang pamayanan ay lumalago sa pananampalataya sa pagkipag-ugnayan sa Diyos at din sa kanyang kapwa-tao? Ano bang isa sa mga tanda ng paglago natin sa pananampalataya? Kung titingnan natin, mga kapatid, sa karanasan natin, sa buong karanasan ng kasaysayan ng kaligtasan at ng simbahan,
hindi maialis po yung hindi pagkakaunawaan, hindi maialis yung mga alitan, tampuhan. Kumbaga, iya'y bahagi na ng pag-iral, bahagi na ng buhay nating mga tao. Dahil tayo araw-araw ay nakikipag-ugnayan sa ating kapwa-tao at hindi maiwasan na minsan, meron hindi pagkakaunawaan na nangyayari sa atin. Sa ating pong unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, ay inilahad dito si Pablo sa kanyang pangangaral tungkol sa ating Panginoon. Pero meron isang bahagi dito sa ating unang pagbasa na gustong pagtunan ng pansin. At alin po yun? Nung dumating sila sa Perga at ng Pampilya, humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Ito pong si Juan ay si John Mark o Juan Marco na itinuring na malapit na kaibigan ni San Pablo. Hindi inilahad sa ating pagbasa kung anong dahilan kung bakit tumiwalay si Juan at bumalik sa Jerusalem, pero ito'y lubos na dinamdam ni San Pablo sapagkat para sa kanya itinuring na niyang anak si Juan Marco. Ngayon, sa ating pong ebanghelyo, ay ating bumalik tayo doon sa tagpo ng paghuhugas ng paa o doon sa naganap sa uling hapunan, kundi yung paghuhugas ng paa na ibinigay ni Jesus bilang halimbawa na dapat tularan ng kanyang mga alagad at gayon din ang bawat isa sa atin. Alang simpleng naispaywatig dito ni Jesus ay ang diwa ng paglilingkod. Pero itong sinasabi ni Jesus, kung naunawaan niya natin ito, mapapalad tayo. Pero dito, meron siyang kinote sa lumang tipan na sinasabi na ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Kasi yung tinutukoy dito ng ating Panginoon. Walang iba kundi si Judas Iscariote. Yung tagpong iyon ay pagkakataon para maliwanagan pa ang kaisipan ni Judas. Kumbaga yung paghuhugas ni Jesus ng paa sa mga apostol ay naging pamamaraan niya para mag-reach out kay Judas Iscariote. Pero alam naman natin kung ano yung nangyari. Nung gabi ding iyon ay umalis si Judas at pinagtaksilan ng ating Panginoon. Dalawang tagpo, paghiwalay, pero magkaiba ang naging resulta. Sa ating, pumabalikan natin unang pagbasa, dinamdam ni San Pablo yung pag-alis ni Juan Marco. Pero pagbabasahin pa natin yung iba pang bahagi ng Gawa ng mga Apostol, nung si San Pablo po ay nakakulong na sa Roma, ibinili niya na ipatawag si Juan Marco. At si Juan Marco sumunod. Sa mahuling bahagi ng buhay ni San Pablo, ang nakasama niya ay si Juan. Kaya dito sa ating unang pagbasa, nakita natin yung pagkakasundo ng dalawa. Samantala sa Ebanghelyo, ating natunghayan na pinili ni Judas na tuluyan ng talikuran pagtaksilan ang ating Panginoon. Pareho may paghiwalay, yung isa may panunumbalik, yung isa talagang wala na. At ito'y tanda ng pagkapagkasundo, pagbabati. At yan mga kapatid, ay isang magandang tanda ng paglago ng ating pananampalataya, ng paglago ng ating simbahan, ng ating buhay. Kanina binanggit natin, hindi mawawala at may iwasan yung mga tampuhan, alitan, hindi pagkakaunawaan. Pero minsan kapag nakaranas tayo ng ganyan, tumatagal. At habang tumatagal, kung di nyo po mapapansin, lalong lumalaki yung distansya natin sa ating kapwa-tao. Habang ito'y tumatagal, lumalaki ang distansya sa pagitan natin at ng ating kapwa.
Kaya isang tanda ng paglago sa pananampalataya ay yung kahandaan nating makipagbati, makipagkasundo, makapag-ayos. Dahil ito'y tanda rin ng kababaan ng loob, ipinakita at ipinamalas si Jesus nung hugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Lumalago ang ating buhay, pananampalataya, ang ating ugnayan sa Diyos, ang ating ugnayan sa ating kapwa. Tanda ng paglago ng ating simbahan. Kung tayo ay handang makipagkayos, makipagkasundo, at makipagbati. Amen. Habang nagkakatipon tayo ngayon bilang isang bayan na kailangan, manalangin tayo na may pusong nagpapakumbaba sa Diyos Ama, taglay ang pagtitiwala sa kanyang dakilang paghabag, ating itutugon, Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihing buhay ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinagkatiwalaan ng pamumuno, naway mag-akay at maging gabay ng mga tao sa diwa ng paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway mahikayat pabalik sa pamilya ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa pagdarahop at karamdaman, naway makatagpo ng lakas at ginhawa mula kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makatanggap ng kanilang walang katapusang gantimpala, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ating idulog sa Diyos, mapa nating intensyon at panalangin. Amang makapangyarihan, tinatawag mo kami upang makasama mo. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa daan patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Ang
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa pagiging na iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kahitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. King din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain tinuhin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, kanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you po.
ng sanlibutan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat.
Panalangin kay Apostol San Judas Tadeo. O dakilang Apostol San Judas Tadeo, kamag-anak ni Jesus at Maria, pinabati ka namin sa pamamagitan ng mahal na puso ni Jesus at pinasasalamatan ng Diyos dahil sa lahat ng biyayang pinagkaloob sa iyo. Nagpapakumbaba ako sa harapan mo upang ako'y kaawaan at huwag sipayuin ng aking dalangin. Yayamang ako'y umaasa at nananalig sa iyong makapangyarihang panalangin sa Diyos. Ipinagkaloob sa iyo ng Diyos sa maging tagasaklolo ng mga walang pag-asa, tagapamagitan ng mga kapuspalad, tagapayo ng mga naliligaw ng landasin. Tulungan mo ako sa aking pangangailangan sa kaluluwa at katawan at ako'y magiging mabuting Kristiyano bilang pasasalamat sa mga biyaya ng Diyos. Tutuparin ng aking mga tungkulin sa iyo at sa kapwa hanggang sa wakas. Amen. Panginoon ko, Diyos ko, ako'y naniniwalang ikaw ay tunay na aliliya sa Santisimo Sakramento sa altar. Ang puso ko'y nagpupurit sumasamba sa iyo ng buong kapakumbabaan. O anong ligaya ang makapagkaisa kay Jesus, ang makaniig siya ng walang pag-alinlangan at pagbabantulot. Itulad mo nawa na akong abang nagpupuri sa iyo na siya namang lubhang dakila sa ibabaw ng lupa ay magpagindapat na sambahin ka ng walang hanggan sa kalangitan. Panalangin ng sambahinan ng Diyos para sa intensyon ng Santo Papa, para sa intensyon ng mga obispo at kaparian, para sa intensyon ng sambahinan ng parokya ng San Juan Bautista, para sa ating mga personal at natatayang kaibigan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, Kapara sa noon at una, ngayon at magpakailanman. Amen. Saluso, nor virtus sidet procidenti abut roque comparsit laudatio. Panem de cielo presidisti eis, Omni delectamentum in se habente. oremus. Deus vi nobis sacramento mirabili, passiones sue memoriam reliquisti, tribueque sumus, vita nos corporis et sanguinis tua sacra mysteria venerari, o redemptionis sui fructum in nobis et terra sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
pagpupuri. Purihin ng Diyos, purihin ng kanyang santong ngalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang dugo. Purihin si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang lakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kanisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang balwalhating pag-angkat sa lahat kay Maria sa kaluluwa at katawan. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen ng Ina. Purihin sa San Jose, ang kanyang kanisinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga banal. Amen. Bukas po ay unang biyernes sa buwan. Meron tayong banal na oras sa gatay kalima at kalahati ng umaga. O sa